meron na kayong discussion mula chapter 1 to chapter 4 or 5 ba yan? So tingnan natin yung alignment ng paper ninyo with your statement of the problem. Ano? Kasi mahalaga 'to para, masagot niyo din yung magiging, sa defense ninyo. So your title is Assessing Soft and Hard Skills Essential for Potential Hires in Hotel Industry. So I hope your main variables are very clear sa atin dito. So ano yung mga main variables natin? The soft skills, hard skills ng mga potential hires in hotel industry. So we're not talking about the soft and the hard skills of the what do you call this? The managers itself, but the soft and hard skills ng mga pwedeng magtrabaho sa hotel industry. Am I correct? Mga bunso? Naririnig niyo ako? Hello po. So our discussion will be a two-way communication kasi may mga queries ako na ibabato sa inyo. Kailangan parehas tayo ng same ground ng understanding. So I am asking kasi it will be very important dun sa pagpili natin, for example, ng ating mga respondents. So soft skills and hard skills essential for potential hires. Ano? So sige, tingnan natin. Hello, andyan ba kayo? Yes po. Okay, okay. So, soft and hard skills. So, tingnan natin. I have here a comment for your chapter 1. So, mamaya yung abstract because definitely the abstract will be the last part. Pero sige, tingnan natin. I don't know why you have a yellow part here. Hindi ko alam kung ito ba ay i-edit nyo pa or bakit ito nakadilaw. Anong ibig sabihin po nito? Aayusin pa po yan, sir. Ibig sabihin hindi pa 'to naka-align dun sa loob. Okay, sige. So, as per checking yung iyong yung inyong abstract, so tingnan natin yung nilalaman. With regards to your introduction, medyo nasan yung comment ko? Show comment. Nasaan ang comment? Ito. Ah, yung sa introduction ninyo, yan ito ang una kong comment, no? So you need to discuss the rationale for the research and the relevant social policy or practice context for the study. So medyo nakukulangan ako doon kasi hinahanap ko what will be the research gap or the problem that you need to address, why you need to conduct this study. So explain niyo in your introduction, ano yung magiging main purpose ng inyong study and its presumed benefit. No? So, explain nyo in the introduction why the study will be undertaken or was undertaken kasi tapos na siya. For example, to answer about a specific problem. And paano ninyo gagamitin yung results ng study ninyo in action planning or in improving policy systems and practices. Actually, meron kayong sa last part nito, meron naman, kasi yung magagamit daw siya to develop future professional abilities para ma-improve yung employability and guarantee niya. So siguro we can improve our introduction para mas maging established ano ba yung research gap, ano ba yung research problem na meron sa mga hotel sa San Pablo at bakit kinakailangan nating pag-aralan yung mga soft and hard skills ng mga potential hires. Okay. For your statement of the problem, I don't know if this is the format of pamantasan ng lungsod ng San Pablo, but usually for the statement of the problem, you mentioned the main research problem in the introductory statement. So meron ka siyang introductory statement. Halimbawa, this study aims to
aim to assess the different soft and hard skills of the what do you call this, of the potential hire. So yun yung pinaka general problem ninyo. So you have here your introductory statement, and then you will proceed with specific questions. Kaya nga siya statement of the problem, naka-indicate siya na ang ating statement of the problem will be in question form. So ibig sabihin dapat ito ay nagtatapos sa question mark. So dapat pwedeng ang start natin is how, what, why, yung mga tanong na yan. So number one, okay naman siya. How may the respondent's demographic profile be described in terms of sex, age, and civil status? Again, we are pertaining here uh, to the to the age, to the profile of the respondents, and we don't know if that respondents are yung mga potential hire ninyo or hindi, kasi nung nakita ko ang inyong paper, ang inyong respondents ay mga hotel managers. Okay, so uh, ang nakikita ninyo ay what you call this, profile nung respondents mo. So dapat dito ay question mark yung dulo natin. Ano? Kasi siya nga ay questions. Pangalawa, ito, tingnan natin yung SOP number 2. Assessing soft and hard skills essential for potential hires in hotel industry. So, pwede natin siyang what do you call this? Baguhin para maging question form siya. Ngayon, tingnan nyo ha, skills ang nandito mo sa SOP mo. May qualities ka dyan. But if you're going to look at the title, nasa title nyo ba si qualities? Bakit nyo hahanapin yung qualities wherein hindi mo naman siya isinama dun sa title mo? Ang nakalagay mo doon ay the soft and the hard skills. Now, in 2.1, A to J listed are the different skills. Pero, hindi naka-identify alin ba sa mga skills na yan ang soft, alin sa mga skills na yan ang hard skills. Okay? So, we need to identify. Kasi sabi nyo nga dyan, ay assessing soft and hard skills essential. Ang tanong ko sa inyo mga researcher, ito bang mga skills na to are all soft skills, hard skills, or how do you categorize these skills? So para na tayo nagdi-defense ha, tingnan nyo nga kung paano nyo sasagutin yan. Nakikita nyo ba yung aking itinuturo? Ito, mga to, skills na to. Kasi you assess soft and hard skills. So dapat may very important idea muna tayo. What are these soft and hard skills? Because in your introduction, kailangan napasadahan niyo yan. What are these skills? What are these soft and hard skills? And why you need to study about the soft and the hard skill? What's with these soft and hard skills that is problematic, or there is a research gap that you would like to assess for the potential hires? So itong mga skills na to, excellent communication, strong communication. So ito pa, may bago, excellent communication skills, strong communication skills. Para sa akin, what's the difference between excellent communication and what's the difference between excellent and strong communication skills? Kung ako, isa lang to. This will be under one category, which is communication skills. Attention to detail, problem solving to detail. Again, ito adaptability, teamwork, multitasking, time management, cultural awareness, emotional intelligence. What are these skills? Soft or hard skills? Kasi kung ako ang tatanungin nyo, these are all soft skills lang. Wala siyang hard skills dito. Because, siguro, magkonti tayong lecture. Pag sinabi natin kasing hard skills, these are the technical skills. Ngayon, kapag nasa hotel industry, ang ini-expect ko, pag hard skill, marunong sa front desk, marunong sa food and beverage services, may skills in, ano ba yan, housekeeping, skills in front desks,
skills in ano pa ba yung may mga NC to may kinalaman sa mga hotel industry. Those are the skills. Those are the hard skills kasi ito yung mga technical skills. Do you agree with me? Yes po. Ngayon, para sa akin, kung ako ang magva-validate, magiging problematic sa akin kasi ang una ko talagang chine-check in any research is the alignment of your title with your SOP. Yung SOP kasi ang napakahalaga sa akin. We need to finalize your SOP because the rest of the paper, introduction mo, methods mo, results mo, will be followed under your SOP. So kung ang SOP mo ay kulang, ang SOP mo ay hindi siya reflective of the title, mahihirapan tayo. Magiging problematic siya on my part. Okay? Remember, ang title nyo, Assessing Soft and Hard Skills. So itong mga to are all only soft skills. Do you agree with me? May hard skills ba tayo dito? Mga bunso, ako'y inyong kausapin. Ako'y hanggang 7:30 laang. At ako'y may talk pa bukas, ako'y magtatrabaho, ako'y magpi-prepare ako ng PowerPoint para sa talk ko sa seminar. You grab the opportunity para dun sa ating communication, magtanungan tayo. Kasi it's one way of validating your research. Kasi sa akin, ang number 2 mo ay ano lang, soft skills lang. Ang tanong, bakit nyo dinagdagan ng qualities? Ano-ano itong mga qualities na to? O ito, positive attitude, professionalism, stress tolerance, conflict resolution skills, mali ang spelling na rin, conflict resolution skills, basic computer skills. O, skills nga siya pero qualities, under qualities. So, yung sub-variable sa akin is problematic again. Tapos, kaya ko siya tinatanong, no? Kasi tingnan natin, pag number 3, what is the significant difference between the soft and the hard skills essential on the overall well-being to the profile variables? Ang gusto mong malaman ay, profile variables. Halimbawa, may pagkakaiba ba ang soft skills ng babae at ng lalaki? May pagkakaiba ba ang soft and hard skills ng may asawa at single? Kasi yun ang gusto mong kuhanan ng significant difference. Kaso magiging problematic again sa akin. Bakit? Perception lang ito noong hotel managers mo, but that not necessarily noong potential hires. Tapos nung binasa ko yung inyong abstract, yung abstract ninyo, nakapula. Relationship between soft and hard skills. Tingnan mo may hard skills ka na problem solving, technological proficiency. Hindi ko siya nakita dun sa SOP mo. Okay? So meron ka ng relationship. Pero hindi mo naman siya tinanong sa SOP mo. Paano tayo nagkaresulta ng relationship kung hindi natin tinanong sa ating statement of the problem? Okay? Yan. Kasi ang tinanong mo lang significant difference. Hindi mo naman tinanong ang relationship sa hypothetical questions mo. So again, problematic sa akin ang statement of the problem ninyo. Ngayon, kung problematic ang statement of the problem ninyo, the rest of the paper will also follow. Bakit? Kasi ang objective mo ay nakaangkla yan sa statement of the problem mo. Okay? Kasi tingnan mo your general objective is to find out the soft and the hard skills essential. Sige, check tayo doon. Pero may specific objective ka to analyze the importance of assessing the soft and hard qualities and to find out how hotel establishment handles their future employees. Ngayon, objective mo to,
pero hindi mo naman siya tinanong sa SOP mo. Okay? Paano mo sasagutin or paano mo maa-achieve yung objective mo na paano nila hinahandle ang future employees mo? Eh wala naman siya sa statement of the problem mo. Again, your objective should be anchored to your SOP. Ngayon, tingnan natin ang hypothesis. Since ang hypothesis mo ay significant difference doon, mababago din ito. Bakit? Tingnan mo ha. Your H sub O is your null hypothesis. H sub 1 is the alternative hypothesis. Pagdating mo sa null hypothesis, there is no significant relationship. Tingnan mo yan ha. No significant relationship. Pero pagdating mo sa alternative hypothesis, there is a significant difference. Again, problematic. Okay? Kasi dapat kung ang hypothesis mo ay there is no significant difference, ang alternative mo ay there is a significant difference. So again, anchor with your SOP. Ano ba talaga ang gusto mo pag-aralan? Is it difference between soft and hard skills when compared to their profile variable, or relationship ni soft and ni hard skill, or relationship ni skills with their profile variables? Those could be the different hypothetical questions that you can have. Now, pagdating natin sa theoretical framework, you only have one theory na nakita ko din eh. So maybe I suggest you include other theories na pwede dito sa theoretical framework. Now, for your conceptual paradigm, again, you need to improve kasi na-determine mo na yung soft and hard skills. What else? What will be your output? Again, students' qualification dito o skills and qualities. Again, yung qualities mo naman, wala siya sa iyong title. Now, for your significance of the study, may future hoteliers, guests, and future researchers. Hindi rin ba makikinabang yung mga employers mo ng, ng hotel? Okay? And then there will be a lot of, medyo madami-dami pa tayong mga nakaread dito. Ibig sabihin mali yung spelling niya. So you need to check the grammar and the spelling. So for scope and limitation, no? So yung sa scope and limitation mo, again, o tinan mo, nasa scope mo, ini-highlight mo yung soft and hard skills. Okay? So, include the managers, human resources, owners of establishment. So again, nakukulangan ako sa inyong scope and limitation. Bakit? Kasi under scope and limitation, dapat you explain the coverage of the research. Sabihin mo dyan saan ang location. O yan, San Pablo and Santa Rosa. Pero parang pagdating dun sa method kanina, parang San Pablo lang, walang Santa Rosa. Tingnan ko nga. Sa lokal, sa research lokal. Tingnan natin. Pagdating, yan, may lokal, may Santa Rosa naman siya. San Pablo and ito, may Santa Rosa. So again, yun okay naman siya. So ang lokal mo ay San Pablo and Santa Rosa. Nasa na ba tayo? Yan. In terms of location, so nandyan. Okay ka tayo sa location. Time frame, wala tayo na time frame dito. Respondents, hindi rin nakalagay dito. Pasadahan mo. Ito, may nandito naman yung managers, human resources nandyan. So ang wala natin is the time frame. You identify the inherent design or methodology parameters that will restrict the scope of the research findings, and ano pa yung mga outside na control ng researcher. Okay? So, and then for the definition of terms, you define terms that are found in your SOP. Tingnan mo ha, may generic skills ka dito, are also called transferable or soft skills. Bakit hindi na lang ang i-define natin ay soft skills? Kasi siya yung nasa title natin, siya yung nasa SOP natin. So, pwede nga i-define mo ay soft skills and not the generic skills. No? Tingnan mo, may technical skills ka dyan. Pero wala naman tayo dun sa paper mo, sa SOP nyo, na discussing about the technical skills.
Okay, may soft skills ka din dito. People skills. So yon, nakalagay dito ang soft skills, pero pagdating mo din sa generic, they are also called transferable or soft skills. So mas maganda, soft skills na lang yung ating i-define. And then you have your hard skills. Okay, with technical expertise. Kaya nga in terms of hotel, kaya ang ini-expect ko ng mga hard skills kapag magtatrabaho in a hotel industry, yung event management, yung mga front desk, yung mga, di ba, pag may mga yung bookings and tawag dito, yung mga book na mga guests, food and beverage, ano pa ba? Yeah, ang housekeeping, of course, very important ang housekeeping, event management, etc. Okay? So you define the terminologies found in your SOP. And then for your review of related literature, dyan na tayo medyo problematic. Kasi nga, dapat ay you present key issues which underlie the research, and then you can present the concepts and ideas thematically. So you can discuss first all the soft skills, you discuss all about the hard skills, etc. No? And then ito may mga tips naman ako para ma-discuss niyo ng husay ang inyong review of related literature. So pwede niyo i-discuss yung inyong mga uh, major findings, and then the recommendations na binibigay ng inyong mga studies na kinonduct, and then at the end you can provide a general conclusions, a summary of the strength and weaknesses of all the different studies na inyong uh, nabasa. Okay? So, yon. So medyo rich naman ang inyong chapter related literature, but I am looking for in-text citation. So for example, this one, itong page na to, communication skills, hanggang isang sunod na paragraph dito, wala akong nakitang authors. Ito ba talaga ay gawa ninyo? Ano, kasi kapag ito ay lifted from other authors, you need to write kung sino yung author, kung sino yung pinanggalingan nyo. Ano? So katulad dito, ang haba na ng binabasa ko, but still there are no in-text citation, walang nagsabi, walang librong pinagkuhanan, walang journal, no? So you have to, again, medyo work on your chapter 2 because wala akong nakikita kahit ano na yan, ito na si Duboki IA 2022 siya lang. So ibig sabihin yung lahat ng habang-habang yon, lahat ay kay Duboki. Ano? So again, you have to consider that. Yeah. Bitin ako. Yan, may synthesis ka naman ng review of related literature. Ayan. Puro literature lang siya pero wala akong nakita mga studies. Wala akong mga nakitang research that you can anchor. Very important yon kasi pagdating nyo sa chapter 4, dito kayo huhugot ng panggagalingan ninyo, ng pang-support o pang-contrast sa study ninyo. Now, for chapter 3 methods, no, for your research design, huwag nyo munang i-discuss itong mga self-administered questionnaire. Wala muna kayong i-discuss dyan ng mga ganyan kasi pang-instrument yan. Ang i-discuss mo sa design, ano ba ang design mo? Is it a quantitative design? Is it a qualitative design? Is it a mixed method? Since lahat naman siya ay through survey questionnaire at lahat ay through numbers, so quantitative siya. So anong method? Pwede mo sabihin, descriptive comparative. Descriptive comparative ang gagamitin mo kung ang hypothetical question mong ginamit ay is there a significant difference? Kasi kino-compare mo. Kaya, di ba, pag nag-compare ka, may pagkakaiba ba? May diferensya ba? Kung ang gusto mo namang hanapin ay relationship ni variable A with variable B, ang inyong method na gagamitin ay descriptive correlational. Okay? So yun yung i-discuss mo dito sa research design.
Now, for ethical consideration in research, usually this will be the last part of the methods. Okay? Now, for the respondents of the study, you discuss the population. Now, medyo mahirap-hirap i-discuss ang the population kasi, okay, tingnan mo dito ha, this study takes into consideration 50 human resources. So, ang respondents mo is, ang i-discuss mo dito is the sample size only. Ano? Okay, sample size. But you don't have the data kung ilan ba talagang mga hotel ang meron sa San Pablo at sa Santa Rosa. So dapat ay identify nyo muna ilan ang mga existing hotels in San Pablo and in Santa Rosa. Tingnan ninyo yon kasi ang hahanapin mo human resources and managers. Pero kanina nung nagbabasa ako, iti-take into account ninyo yung mga owner, yung may mga may-ari. So again, pwede din silang maging respondent. Pero dito sa respondents mo, hindi mo sinabi yung may-ari ay kasama. Only the human resources and managers. So, you have to include the population. Usually, may rough estimate ba kayo ilang mga hotel ang meron sa San Pablo at sa Santa Rosa? And then, for sampling technique, gagamit kayo ng purposive. I-discuss mo bakit purposive, why you choose purposive, at ano yung magiging sampling criteria para mapili siya na magiging respondent. Kasi kaya mo nga siya tinawag na purposive is there is a purpose why you choose that person to be a respondent. Halimbawa, ako ay napili. Ay bakit ako'y napili? Bakit ako'y nakasama? Anong meron sa akin? Anong criteria ang na-target ko para ma-identify ako as a sample of your study? So that's purposive. Pwede nyo naman gamitin ang convenient sampling, etc. Ano? Now, for research lokal, again, wala akong problema kasi na-discuss nyo naman si place, and then you have here the distribution of the survey questionnaire. Ang problema natin, paano natin hahabulin kasi may questionnaire na kayo. Hindi tayo pwedeng magbago ng SOP at ng questionnaire ninyo kasi may resulta na kayo. So ang gagawin natin is ihahabol lang natin ang ating title, ang ating ibang parts ng paper mo with the questionnaire. Pabalik yung gagawin nating design, which is, para sa akin, is wrong. Ano? Now, for research instrument, i-discuss mo dito muna. Bago mo sabihin na magagamit ka ng 5-point Likert scale questionnaire, i-discuss mo muna ano ba yung questionnaire mo. Yan baga ay researcher made, kayo ba ang gumawa, o inadapt ninyo mula sa ibang study. Ano? So, and then you can discuss paano mo kinundak yung validity and reliability of your study. Nakita ko naman dito, no, nagpa-validate kayo sa inyong research advisor, nag-pilot testing kayo, but hindi nyo na-discuss what was the result of your pilot testing. Upon pilot testing, nakita bang valid? Nakita bang reliable siya? And then, ano yung mga ginawa ninyong necessary steps to readjust your questionnaire para maging valid and reliable ang inyong instrument? Now, I hope nakakasunod kayo for your data gathering procedure. Now, for your statistical treatment, sinabi mo lang ulit tungkol dito sa the questionnaire is divided into two sections. Now, for a statistical treatment, hindi mo na i-discuss yung questionnaire mo. Kung gusto mong i-discuss yung questionnaire mo na divided siya into two sections, dito mo siya ilagay sa research instrument. Kasi yung questionnaire mo is your instrument. So lahat na may kinalaman kay questionnaire, lahat ng discussion mo about questionnaire, dito mo ilagay sa research instrument mo. Paano mo ginawa, ano ang mga parts ng inyong research instrument, etc., etc. Dito yan sa under ng research instrument. Now, for statistical treatment, ang i-discuss mo lang is ano ang gagamitin mong statistical tool. Now, tingnan mo yung SOP number 1 mo. Demographic profile. Ano ba ang ginamit mo doon? Gagamit ka lamang ng frequency and percentage kasi bibilangin mo ilan ang babae, ilan ang lalaki, ilan ang age na ganito, ilan ang single, ilan ang tawag dito, married. That's frequency. And then you take the percentage. So 50% male, 50% female, 20% single,
30% merit, etc. So gumamit ka ng percentage. Now for your SOP number 2, assessing the soft and the hard skills or the qualities, you use weighted mean or the mean. Ano? So yun lang ang i-discuss mo. Gumamit ka ng mean and then you write the formula for computation of the percentage, you write the formula for computation of the mean. Now, for your inferential statistics, which is your SOP number 2, sabi ko nga kung siya ay significant difference or significant relationship, kung significant difference ang inyong itutuloy, ang inferential na dapat nyong ginamit ay t-test and ANOVA. Kung significant relationship naman yan, pwede kayong mamili kay Pearson R, chi-square, or Spearman-Rho. Okay? Now, and then saka mo ilagay si tawag dito ethical consideration. Now, ang questions ko dito ay bakit nangyari na ang 1 ninyo ay ang very high? Kasi that's very uncommon. Usually, ang 5 ang very high natin, ang 4 ang high, ang 3 ang normal, etc. Low, very low. Kasi dito ay 1.59 to 2.49. Usually, ang ginagamit nating range dito kasi, comment. Mag-comment ulit tayo. Insert comment. Now, ang atin kasi ditong para makuha kasi siya 5-point Likert scale, so you have 5 minus 1 divided by 5 equals, ano ang 5 minus 1? 4 divided by 5 is 0.80. So dapat ang range nyo ay 1.00 to 1.80, 1.81 to 1.81 1.81 plus 0.80 to 2.60, 2.61 to plus 0.80, 3.60, 3.61 to 2.61 plus 0.80. 3.41 lang pala to. 3.40. And then 3.41 plus 0.80 is 4.21. 4.20. And then 4.21 to 5.00. So in statistics, dapat ito ang magiging gamit natin. Kasi paano nyo na-compute yung itong determinants ninyo. Ito, 1.59 to 2.49, 2.5 to 3.49, 3.5 to 4.49. So ito kasi ay ginamit ay through rounding off. Pero in stat, pag Likert scale, ang ginagamit kasi nating formula ay n-1 divided by 5 so equals 0.80. So dapat ang intervals natin ay 0.80 per variable. So ito yung magiging studies ninyo. So you have to consult with your advisor kasi ako as a statistician, ito dapat yung gagamitin natin. And yun ang problema ko kasi nga kung 1 to 1.80 dapat yung 1 to 1.80 siya yung inyong very high. Pero usually, ang 4.21 to 5 ang very high natin. So, nagkaroon kayo ng reverse coding dun sa inyong paper. Okay? But anyway, so tingnan natin. Pero ito yung pinagagamit ko na code. So, tingnan natin yung chapter 4. So, demographic profile. So, may male, female ka, figure 2 shows an overall. Now, diniscuss mo lang yung tawag dito,
yung figure mo, but no interpretation or analysis. So, kailangan insert interpretation and analysis. So, ano ngayon? Kung mas madami ang female. So, anong ibig sabihin noon? Ano? So, you have to discuss in your paper the results. Now, for your age, no? So, ganun din. 26 to 30 as observed. Tingnan mo ha. Mo, tapos ka na sa age, andito ka na sa age, no? Tapos pagdating mo din ang dinidiscuss mo na ay age, pero ang dinidiscuss mo pa ay it also confirm as, yan bakit naman bumalik ka na ulit, nagpabalik-balik, bakit bumalik na ulit tayo dun sa babae at lalaki, tapos na natin siyang i-discuss. No? So also you have to insert interpretation. No? Insert interpretation and analysis. Okay. Now, okay, for civil status, the same. Okay, you also have to insert interpretation. Wala tayo. Ano ngayon? Kung mas madami ang may asawa, anong ibig sabihin? Okay, ito. Assessing soft skills. So, tingnan natin, 1.4, strongly agree. Tingnan mo, itong 1.8 actually, yung problem-solving abilities, mababago kasi dapat strongly agree pa rin siya. Pasok pa siya under strongly agree kasi again, our legend, ito. So, hindi ko alam, so as per statistician, use 0.80 na interval kasi meron tayong computation yan. Pero i-double check with your advisor kung papayag. Kung hindi pumayag at pumayag dito sa rounding off system, okay lang din. But again, okay, now. So, standard deviation, assessing those skills, this indicate that the skills can add expertise. So, meron ka naman dyan ng mga supporting studies, no? Kaya nakukulangan ako doon sa supporting studies mo. Now, usually, okay, emotional, siguro, okay, the mean ranges, okay? So, dito usually kapag may mga table tayo, you discuss the lowests and the highest. Sino yung mga nakakakuha, and then you discuss the overall. Kasi kung mababa siya doon, halimbawa agree lang, then therefore, what does it mean? Kailangan siyang i-consider na pagtuunan ng pansin. Now, kung siya naman is strongly agree, siya yung pinakamataas, ibig sabihin that's how the employers perceive to be the most important soft skills, no? So, ito qualities same with, no? Ito mga qualities natin na to. Now, yan dito ako hindi ko alam kung sino ang inyong statistician, but you have significant difference in your title, but you're looking at the relationship between soft skills and hard skills. So, ang tanong ko ay saan galing itong sina Spearman Ron na to? May hard skills ka at may soft skills. Pero saan nanggaling yung hard skills mo na to? Itong example, problem solving and technological proficiency. So, questionable sa akin ang inyong data. Saan galing to?
dun sa una, hindi identify alin ang soft at alin ang nahirapan ako mag-English. Ano? Saan galing to? Dun sa una, hindi identify alin ang soft at alin ang hard. Pero din nag-significant difference ka na agad. Again, kailangan magkakaulam. Kung ang figure mo ay about significant difference, it's should be significant relationship. Now, and also, para sa akin hindi siya figure. This should be table. Hindi naman siya figure eh. Table ito. Usually, this is a table and not a figure. So, dapat kasama siya sa table. Table. Anong kasunod na siya? Table 3. So, it should be table 4. Ano? So, ito significant relationship. Dito, again, hindi na naman siya magkakaulam. Relationship, dito, difference. Save ko nga, baka mawala. Okay. Now, yeah, may conclusions ka na at recommendations. So, for me, yun yung mga dapat nyong i-work out sa akin. And then, your conclusions, usually, ang conclusions ko ay a comment. Follow your SOP. Conclusion 1 is for SOP 1. Conclusion 2 is for SOP number 2. Conclusion 3 is for SOP 3. So ngayon, ang paggagawa ng conclusions mo, kung ilan ang SOP mo, ganun din ang dami ng conclusions mo. Okay? For recommendations, ayan. Okay. May recommendations ka. Ano ang nire-recommend mo? Develop competency-based, utilize situational simulation, incorporate in standardized, seek diverse perspective. So ito, ano mo lang, mga recommendations mo dun sa mga HR manager. Pero wala ka namang inilagay sa significance doon, di ba ga? So dapat ang recommendations mo, mahihit mo din yung iyong mga significance of the study kasi 'di ba? May significance of the study ka kung sino-sino makikinabang. So dapat yung recommendations mo ay may recommendations ka para doon sa mga taong makikinabang ng study mo. Meron ka din doong makikinabang ng mga future researchers. So dapat may recommendation ka for future researcher. O halimbawa, a similar study may be conducted but blah, 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 blah. Okay? Okay. And then, references, I don't know kung ang pinagagamit sa inyo ay APA format, but you have to use the APA format. Tingnan kung lahat ng mga nakasulat dito ay makikita mo sa inyong paper. O, katulad ni Alonso, Al, Susi, dapat itong mga ito ay alphabetically arranged. Alphabetically arranged. O, tingnan natin. Mag-random check tayo mga bata. Tingnan natin. Meron ka sa chapter. Una. Tama tayo dito sa mga chapter. O, tingnan mo ha. Hanapin natin si George et al. O, tandaan nyo ha. George. Tapos, sino pa mga tao dito? Ibrahim. George Ibrahim Bom Rainsbury. O, tingnan natin ito ha. Rainsbury. Ibrahim. Pag madami na, et al na yan, di ba ga? Ini et al na yan. Ibrahim. Sino-sino pa nga yung sinabi ko? Ito, George et al. Tingnan natin ha. Tingnan natin siya kung nasa references. Tingnan natin. Nasa na ang aking appendix. Nasa na. Nandito si George et al. Check.
Nasaan si Ibrahim? Letter I. Wala si Ibrahim, nawawala. Yon. Sino pa nga yung isa? Si Bawon, B-A-U-N. Wala din. Yon. So, dapat lahat ng makikita ninyong sinight nyo doon sa paper ninyo, dapat makikita nyo siya dyan dito sa references. Okay? And then you have your appendices. Okay. Okay. So, that's how I validate your paper. Save. Okay? Do you have questions? Nasaan na ang aking... Ako ba may kausap pa? Naku, baka ako'y nagsasalita. Wala pala akong kanina pang disconnected. Hello? Hi. Yes po, sir. Nakuha niyo yung aking mga sinabi? Opo, sir. Okay, hindi naman kayo na-shock sa aking pagbabalidate. So, ibig sabihin talagang binasa ko isa-isa at yan ang aking mga nakita sa inyong paper. So, kung ako ang magpapanel, ay yun ang aking mga nakitang mga paper, mga dapat ninyong i-align at tatanong. Research paper. Ipo-forward ko ulit dun kung sino man ang mga nag-send sa akin ha. At aking 10 daw mo. Okay. So, yun ang aking validation. Anong masasabi nyo at maaano ninyo? Anong aking maiitulong sa inyo kasi na-deliver ko na yung inyong hinihinging tanong sa akin na ma-validate. So yun yung aking mga comments and suggestions for your paper. Sir, possible po kaya na pag binago po namin yung title po namin, bali i-align na lang po namin dun sa SOP since meron na nga po kaming mga results. Okay lang po kaya yun? Bali, tatanggalin po namin yung sa hard skills. Bali, assessing the soft skills na lang po since yun lang po yung nandun sa mismong SOP. Soft skills and qualities na lang ang ilagay mo. Kasi may qualities kayo dun eh. Ang tinatanong ko, sino ang statistician ninyo? Paano siya nakapagbigay ng Spearman rule na soft and hard? Hindi niya nakita na wala naman kayong hard skills na kinuha? So, bali, Kasi assessing soft. sige, ang title natin Assessing soft skills and qualities essential for potential hires. Siguro. Okay. Yun ang naiisip ko. Para yung SOP ninyo at kasi ang susundin na natin yung questionnaire kasi pag binago pa natin yan, magre-re-pilot kayo magre-re-conduct kayo ng study nyo, di ba? Opo, sir. So ang gagawin natin, kung ano yung nakuha nyo na, yun na lang ang gagawa natin ng papel. Kaya nga lang, mawawala na ito sina hard skills ninyo dito. So ang inyong paper, magfo-focus kayo sa soft qualities at saka sa soft skills at saka sa qualities. Doon iikot ang inyong mga framework, doon iikot ang inyong review of related literature. Tapos, ang problema natin doon sa stat ninyo, may profile kayo.
Hindi mo naman ginamit dun sa hypothetical question mo yung profile mo. 'Di ba? Nawala na yung significant difference eh, 'di ba? Sa stat mo. So ang pinag-ano mo lang, ang pinagbangga mo lamang ay the soft skills and the qualities. Kaya nagtataka ako sa statistician ninyo, paano siya nakapag-compute ng hard skills? Ay hindi naman kita doon ng hard skills. Saan siya nagkuha ng data? Alin ang pinagbangga niyang data baga? Ayun, yun lang ang aking query. And then nagbigay naman ako ng mga guide kung paano ninyo hello, ano pang inyong concern? Ano mga bunso? Anong ating mga bunso, ano pang aking maiitulong sa inyo? So doon sa paper niyo, nagbigay ako ng mga comments. May mga hinighlight naman ako doon para meron kayong mga idea ano yung mga pwede niyong baguhin. And usually naman, napakita ko naman sa inyo, ni-run through natin mula title hanggang ano yung paper ninyo para makita lang natin yung linkage ng bawat isa. Pasensya na kayo mga bunso ha kasi mabusisi ako. Kasi gusto ko talaga kapag hiningan ako ng validation ay talagang nabasa ko, nabigay ko ng okay yung serbisyo ko kasi magpapapirma kayo sa akin eventually ng certificate of validation. Ayoko naman na mabasa nila yung pangalan ko doon tapos sasabihin, ha, nakalusot to sa'yo, hindi mo nakita tong mga ganito, etc. etc. Kaya talagang simula title hanggang references, binabasa ko siya at nagbibigay ako ng comment kung paano mai-improve. Hmm? So ano pa ang ating queries? Ano ang ating ways forward? Kumbaga, ano ang ating susunod na steps na gagawin? Ano yung next deliverables na hihingi nyo sa akin para matulungan kayo? Ano yung mga pwede ko pang itulong sa inyo? Sir, bali ano na lang po muna namin, aayusin po muna namin yung buong papers po based po dun sa mga comments po niyo and yung mga mali. Then, kung if okay lang po, mamaya po ipapa-check po ulit namin yung papers po namin dun po sa Ah, mga nabago. Oo, wag muna ngayong gabi. Ano,
Kasi hindi naman siya overnight niyo agad magagawa ano. Opo, Pag-isipan opo. niyo muna, i-work out ninyo yung mga parts ng paper ninyo para mai-align natin. So unahin natin siguro yung SOP ninyo ano, and then oo, siguro yung hard skills ninyo palitan niyo na lang dun kahit dun sa inyong ano, dun sa inyong spearman raw, hindi na siya hard skills ano, qualities na yung pagbabanggain niyo, soft skills and qualities na kumbaga. Para sa akin, yun ang aking naiisip kasi wala naman talaga kayong kinuhang hard skills, 'di ba? Wala ako nakita sa questionnaire ninyo kaya, ah, Opo. oo, yun. Ay, sir, kasi po bali defense na po bukas. Bukas na? Oh my God. Opo. Yun yun. Sige, sige. Naku, oo, sige. Ah, okey, ganito na lang ang maging ano niyo, kung defense na, sige i-remove niyo na yung mga hard skills niyo kasi ewan ko kung makikita nila yun kasi hahanapin nila yung hard skills diyan, eh. But somehow, tingnan natin, sige, i-assist natin siya. Hihingan ba kayo ng certificate of validation? Bago kayo mag-defense bukas, hindi naman? Hindi naman po, sir. Oo. Kung gusto ninyo, i-assist niyo yung paper ninyo, siguro ang palta niyo lang is yung maging consistent lang kayo dun sa difference, dun sa relationship. Since spearman yung ginamit ninyo, puro relationship na lang yung ipaglalagay ninyo. Yung mababago ninyong konti dun sa mga sinabi ko, dun sa mga methods, lalagyan niyo ng quantitative, yung kaya niyong baguhin, i-include ninyo, and then let's see kung lulusot bukas sa defense. At tapos kung ano ang hingin sa inyo sa defense, di doon ko ulit kayo tutulungan kung ano ang magiging comments nila bukas. Okay po, sir. Okay ba 'yon? Bali mamaya opo, okay lang po. Ayun. So nauna pala kayong mag-defense sa akin ano. So dapat actually nabigyan ko na kayo ng ano, nabigyan ko na kayo ng idea ng mga possible itanong sa inyo. So sana mapaghandaan ninyo yung mga queries ko kasi definitely yung mga panel baka naman ganun din yung magiging sistema nila on how they will read your paper. Ano? Thank you po, sir. Yung mga references dagdagan nyo ha. Okay? Sige. Yun lang. Okay po, sir. Oo. Thank you po. Okay, okay. Sige, para pala tayo nag-pre-mock defense ano. Aray ko. Sige. Thank you po, sir. Okay, okay. Sige, sige. Thank you po. Bye-bye.